Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang nilason na prinsesa. Prinsesa, narito na ang susunod mong misyon. Saan naman ako pupunta ngayon? Sa kaharian ng Shinewood, kay Prinsipe Leo. Bagaman nilikha siya ng mundong ito para maging isang sandata, sa unang pagkakataon, nagdalawang isip si Prinsesa Serpina. Hay, sige. Ihanda ang aking karwahe. Sa isang kaharian na malayo sa Shinewood, isinilang si Serpina sa kadiliman. Ang kanyang ama, isang malupit na hari, ay hindi siya itinuring bilang anak kundi bilang isang sandata. Mula sa kanyang unang hininga, ang laso ng kanyang naging tadhana. Si Prinsesa Serpina na pinalaki sa pagkain ng mga lason, hindi na tinatablan ng anumang pinsala. Ngunit ang kanyang mga kuko ay may dalang nakamamatay na lihim. Isang haplos lamang ay nagdudulot ng walang hanggang pagkakahimbing. Maraming tao ay sinakripisyo sa mga eksperimento hanggang sa wakas ay nagawa ang perpektong guwantes. Ito'y ginawa ko? Para sa ikabubuti ng ating kaharian, mahal, handa ka na ngayon. Matatakot sa iyo ang mundo, gaya ng nararapat. Opo, Ama. Ang susunod mong misyon ay napakahalaga, Serpina. Masyadong lumakas si Prinsipe Leo ng Shinewood. Dapat siyang mawala. Ama, may... Narinig akong mga kwento tungkol kay Prinsipe Leo. Hindi ba siya isang mabuting tao? Kung makipagnegosasyon lang tayo sa ilang kondisyon. Negosasyon? Gusto mong magmakaawa ko, Serpina? Hindi ganyan ang pag-aalaga sa iyong kaharian. Malalaman mo kapag ikaw na ang namumuno. Tandaan, ikaw ang aking nag-iisang tagapagmana. Ito ang iyong tadhana. Opo, Ama. Ang plano ay simple. Magpapanggap si Serpina. Magiging kaibigan ni Prinsipe Leo, matututunan ng kanyang mga estratehiya at kapag dumating ang tamang pagkakataon, pakawalan ng kanyang lason. Maligayang pagdating sa Shinewood, binibining Merla. Patawad sa aking gulat sapagkat bihirang isang babae sa kalakalan sa panahong ito. Ang iyong presensya ay isang natatanging karangalan. At ako'y labis na natutuwa na makilala ka. Napakabuti mo naman batiin ako bilang isa kang prinsipe. Aaminin ko ang aking makasariling motibo dahil labis akong interesado na makita ang mga natatanging kayamanan na dala mo. Hindi alam ni Prinsipe Leo na ang mga kakaibang kayamanan na dala ni Serpina ay ninakaw. Lahat mula sa inilagay niya sa walang hanggang pagtulog. Ang isang mangangalakal ang pinakamainam na pagpanggap para sa kanya. Ngunit, may isang bagay na umusbong sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng ibang kaharian, ang Shinewood ay may mainit na hindi pa niya nararanasan noon. Alam niya na ang kabaitang ito ay nagmumula lamang sa puso ng isang tunay na mapagbalasakit na pinuno. Habang ang mga araw ay naging linggo, sa hindi niya kaalaman, napapalapit si Serpina kay Leo. Sa bawat pagkakataon na sinubukan niyang tumutok sa kanyang gawain at matutunan pang tungkol sa kanya, napapansin niya ang mga kakaibang bagay. Ganap na nalilimutan ang mga paksa. Ang kaharian ng Shinewood ay may kasanduan na kalakalan sa ilang... May pekas ka sa iyong kanang pisngi. Ano? Ikay, may pekas ka. Paumanhin, hindi ko dapat pinutol ang iyong pagsasalita. Ayos lang yan. Oo, may pekas ako. Sana ay hindi ito nakakaabala. Hindi naman. Ito'y normal. Ito ay maganda.
Meron akong pekas, Albert. Alam mo ba yon? Opo, kamahalan. Alam ko na yan mula pa nung bata ka. Talagang maganda ito. Hindi ba? Opo, kamahalan. Ngunit alam ng ama ni Serpina na may nangyayaring hindi tama. Ipinadala niya ang kanyang pinakamahusay na tagamasid upang manood at magulat. Sabi ko na nga ba, siya ay nagiging mahina. Bukas ay magkakaroon ng hapunan si Prinsipe Leo bilang paggalang sa aking anak na babae. Bukas ay magkakaroon siya ng kanyang huling subo. Isang marangyang gabi, talagang nahigitan ni Prinsipe Leo ang kanyang sarili. Napakabait mo, Prinsipe. Ikaw ang aking pinakamahalagang bisita, Merla. Bagamat hindi iyon ang kanyang pangalan, sa sandaling iyon ay hinangad ni Serpina na iyon na nga sana. Nagpaalam siya at lumabas papunta sa balkonahe. Hindi ko maintindihan. Sa buong buhay ko, ang ginawa ko lang ay gamitin bilang isang sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, nais ko maging higit pa. Nais ko maging tao. Ayokong maging Serpina. Sa sandaling iyon, narinig ang kaguluhan sa pagdiriwang. Tumakbo si Serpina papasok upang makita na ang mga bisita at ang prinsipe ay nagipaglaban sa mga tao ng kanyang kaharian. Nakilala ni Serpina ang lubid. Ito ay nilublob sa lason at kung tumama ito sa prinsipe, alam niyang hindi siya makakaligtas. Nang ang lalaki ay nasa gitna ng pag-atake sa prinsipe, nakialam si Serpina at tinanggap ang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng loob mo. Sa isang mabilis na galaw, hinaplos niya ang umatake at siya'y bumagsak. Umalis kayo sa kaharian na ito ngayon na. Umalis at sabihin sa aking ama na si Prinsipe Leo at ang kaharian ng Shinewood ay hindi kailanman masasaktan. Prinsipe Leo! Merla, kung yan talaga ang iyong pangalan, makakaalis ka na. Wala na akong kailangan pang sabihin. Naglakad si Serpina sa dilim na may determinasyong hindi na kailanman bumalik sa bahay. Hindi niya kinasusuklaman ang prinsipe sa pagtalikod sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Kamusta? Ikaw ba yung nilason na prinsesa? Hi! Ako si Flory, ang diwata ng mahiwagang lawa. Oo naman, ang mga mahiwaga rin. Ay kilala lamang ako bilang nilasong prinsesa. Yan naman ang ginawa mo sa buong buhay mo. Tayo ang gumagawa ng ating pagkakakilanlan. Ngunit hindi ka dapat narito. Ito ang tubig na mahiwaga. Maalis nito ang iyong lason. Ano? Mayroong lunas para sa aking lason? Mayroong lunas sa lahat ng mapanganib na bagay sa planetang ito, prinsesa. Ngumiti ang prinsesang nilason sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Maaari kong buhayin ang lahat ng mga pinatulog ko? Maaari mo ring tulungan ang sarili mo, alam mo ba? Napalunok si Serpina at naglakad papunta sa lawa. Hinubad niya ang kanyang mga gwantes at inilubog ang kanyang mga kamay sa tubig. Pumatak ang kanyang mga luha sa pisngi nang makita niyang nagbalik sa normal ang kanyang mga berdeng kuko, pati na ang kanyang mga mata. Sabi ko na sa'yo, kaya nitong gawin ang lahat, pero hindi nito mapapagaling ang sugatang puso. Sa tulong ng kaunting mahika, naglakbay ang prinsesa sa bawat sulok ng mundo. Binubuhay ang lahat ng kanyang pinatulog sa walang hanggang pagkahimbing. Kung hindi pa yun sapat, Prinsipe Leo! Sadyang may sakit yata ako para umibig sa taong ipinadala para tapusin ako. Hindi ko kailanman mapapatawad ang aking sarili. hinawakan ni Prinsipe Leo si Serpina at hinalikan ang kanyang mga kamay. Ipinagmamalaki siya nito.
At tungkol sa kanyang ama, ang hari binigyan ng pinakamatamis na parusa. Dahil ang kanyang kaharian ang pinakamamahal niya, nakakulong siya sa loob ng sarili niyang kaharian, mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.